Hi guys, good morning. Today ay may pagkukwentuhan tayo. Yun. May nabasa lang ako, yung nabasa kong comments post kahapon na ang topic nila is kanino daw ba dapat mapunta yung sahod ng mister nila? Sa babae ba? Or kay mister na lang? Sa kanya lang yung sahod niya? Ano bang masasabi ko dyan? Masasabi ko dyan, maichichika ako sa inyo, okay? Ako kasi, ito talaga yung mga hindi ko naranasan sa buong buhay ko eh. Hindi ko naranasan na mapapunta sa akin ang sahod ng mister ko. Never in my whole life. You know, I am now 39. Never na ibinigay sa akin ang sahod ng mister ko. Hindi ko yung naranasan sa buong buhay ko. Naiinggit ba ako sa ibang mga asawa na binibigyan ng sahod ng kanilang mga mister? Not really. Kasi bakit? Dahil buong buhay ko is nagtrabaho na talaga ako. Buong buhay ko is nagtrabaho ako at nag-ipon para sa sarili ko. Kaya kahit kailan ay hindi ko hinangad na ibigay sa akin ang sahod ng mister ko. Yes. Yun. Ano pa? At saka ang kagandahan kay mister, kahit hindi ko naman naranasan na bigyan niya ako ng sahod niya is good provider pa rin naman siya. And siya naman ang nagbabayad ng lahat ng bills. Wala akong binabayaran sa ngayon. Wow. Hindi ba niya ako sinisingil? Yun. Ayan. Pati sa mga groceries, siya din ang nabili. Unless I want to buy something for myself na groceries, di ba? Kasi tayong mga, meron tayong mga gusto natin sa buhay. So, yun yung mga binibili ko. Akin lang yun. Hindi ko yung pinapabili sa kanya. Unless minsan, magkasama kami sa Asian store, yun. Binibili niya siya, nagbabayad dahil nandyan siya. Yun. And, hindi ko kinailangan na pakialaman o hingan ng sahod si mister dahil may trabaho naman ako. Sabi ko nga, may trabaho ako at yung kinikita ko naman ay sobra-sobra pa sa akin. Yun. Kaya halos hindi ko na kailangan manghingi ng sahod kay mister. Yun. Minsan nga, nagbibiro pa si mister na dapat pa nga daw ay magbigay ako ng hati sa bills. Yun. Hati sa mga gastusin. Pero hindi ako nagbibigay. Yun. Minsan ako konsensya ako, gusto kong magbigay. Pero pinaninindigan ko hindi. Yun. Anyways, at saka nung unang dating ko dito, hindi talaga, anong tawag dito? Kahit hindi niya ako binibigyan ng pera niya, ng sahod niya, is pinag-open naman niya ako ng sarili kong debit card at credit under my name. Pero siya pa rin yung pinakang main provider. Yun, main account ng bangko na yun. Yun, kumbaga ini-add lang niya ako sa joint account. Ganun. Pero nung bumalik na ulit ako sa pagtatrabaho, nagsolo na ako. Hindi ko na, yun. Hindi ko na ginamit yun. And meron na akong akin ngayon. Yes. And ano pa? Ano pa ang kagandahan? So, hindi ko yun naranasan. Sabi ko nga sa sarili ko, ibang babae ba ako? Bakit hindi ako katulad ng ibang mga babae na, yun nga, sila yung kumukuha ng sahod ng kanilang mga asawa or ibinibigay yung sahod sa kanila. Yun. Minsan, natatanong ko yung sarili ko, yun nga, na bakit hindi binibigay yung sahod sa akin ng asawa ko. Kasi ganun dito eh. Bago mauna ang asawa sa sahod, bangko talaga muna ang mauuna sa sahod. Diretso dyan ang sahod nila. Hindi yan dinidiretso sa asawa. Hindi yan dumidiretso sa kamay ng kanilang mister at ilalagay sa bangko. Hindi. Diretso yan sa bangko kasi naka-direct deposit sila. So, yung bangko ang unang-unang nakakatanggap at nakakakita ng sahod niya. Yun. Alam ko naman kung magkano ang sinasahod ni mister. Pero yun nga, hindi ko na lang hinangad, hindi ko na lang pinakailman, hindi ko na lang inambisyon na ibigay niya sa akin ang sahod. Yun. Basta siya naman ang nagbabayad ng lahat ng bills, walang problema sa akin. At saka, si mister, kahit hindi niya ako binibigyan ng pera, pag lumalabas kami, halimbawa kakain sa labas, yan, siya ang sagot niyan. Pag magbabakasyon kami sa ibang lugar, siya din ang sagot niyan. Ultimo sa hotel, sa pagkain, siya ang sagot niyan. Yes. Tapos, kapag sabi ko nga lalabas kami, kakain sa labas, siya din ang gastos. Yun. Kaya kahit hindi na ako, yung parang bigyan niya ng sahod ng problema. And kahit, sabi ko ever since before, hindi niya talaga ako binibigyan ng sahod niya. Pero sabi ko nga, hindi ako naghangad ng sahod niya. Ang ginawa ko, kaysa maghangad ako ng sahod niya, ang ginawa ko is bumalik ako sa pagtatrabaho. Nagtrabaho ako at kumita ng sarili kong pera at nag-ipon din ng sarili kong pera para, yun nga, narealize ko kasi na mas madali yung ganung pamumuhay.
Kasi mas madali kung may kailangan ako, hindi ko na kailangang hihingin pa sa kanya. Kasi may ibigay ko yun sa sarili ko. Kumpara na maghihintay pa ako sa kanya kung kailan niya ako bibigyan or kailangan ko pang manghingi, ayoko ng ganun. Ang hirap ng ganung sitwasyon para sa akin. Kaya na-discover ko na padaliin ang pamumuhay sa ganoong paraan. Yun, yung magtrabaho, mag-ipon, para mas madali kung may gusto kong bilhin sa sarili ko, anytime na bilhin ko, magagawa ko. So, yun ang kagandahan na meron kang sariling pera at hindi umaasam sa sahod ng mister. Yun. And sabi ko nga, wala na akong hanapin sa kanya kasi nga siya naman nagbabayad ng bills. Pero kung hindi siguro siya ang nagbabayad ng bills, tapos hindi rin niya binibigay yung sahod niya sa akin, then talagang malaking issue yun sa akin. Pero hindi naman. So, yeah. So, yun. Minsan naisip ko lang na iba talaga akong babae. Kasi naalala, sabi na, ganda na naman ang buhay mo ngayon. Ang swerte mo kasi kahit hindi ka na magtrabaho kasi maganda na yung buhay mo eh. Sahod ba lang ng mister mo, sapat na sa inyo. Sabi ko, hindi ko po kinukuha ang sahod ng asawa ko at hindi rin niya binibigay sa akin ang sahod ng asawa ko. Tapos sabi niya, ano? Bakit? Abay, grabe naman yung asawa mo. Sabi niya ganun. Bakit naman? Sabi ko, may trabaho naman ako. Bakit kailangan ko pa yung sahod niya? Kahit na, hindi dapat ganun. Sabi niya ganun. Siguro sa Philippines, sabi ko sa kanyang ganun. Ganyan kayo. Pero dito kasi is hindi ganun dito. Napakabihira. Yun. Meron din namang nagbibigay ng mga sahod nila doon sa mga asawa nila. Pero ako ay hindi ganun. Yun. Okay. So, yun lang ang aking gustong ikwento sa inyo. Papasok na ako sa trabaho dahil yun nga, may oras na naman ng papasukan. Ang pasok ng trabaho ko ngayon is 7 oras lang. Yun. Kaya ito yung may advice ko dun sa mga babae na nahihirapan kasi sabi ko sa inyo, mahirap ang maging housewife. Housewife na hindi ka na nga binibigyan ng pera, hindi pa good provider yung asawa nyo. Kayo din ang mahihirapan, sabi ko sa inyo. Kaya kung ako sa inyo, piliin nyo na kahit paano is kumita pa rin ng sarili nyong pera. Maraming paraan ngayon na kumita ng pera kahit nasa bahay lang kayo. Gawin nyo yan. Kung ayaw nyong iwanan yung baby nyo, yung maliit yung mga anak, or iwanan yung pagiging housewife nyo, pwede naman. Pwede kayong makaisip na ibang paraan na kumita ng pera sa bahay lang. Maraming paraan kung pwede na mag-stay lang kayo sa bahay para maging 100% nanay pa rin kayo or housewife sa inyong mga asawa. Marami ng paraan ngayon paano kumita ng pera sa bahay. Yun. Yun ang gawin mo. Kumita ka pa rin ng sarili mong pera. Kasi mahirap. Lalo na kung makuha mong lalaki is hindi marunong sa buhay, maganit sa pera, may bulsa sa balat, hindi mapagbigay, madamot. Mahihirapan ka dyan, girl. Yun. Meron tayo laging choice sa ating mga buhay kung gusto natin talaga. At yung choice na yun, tayo ang mamimili nun. Kaya, choose wisely. Yun. Matutong magmasid kung kaya ka bang buhayin ng iyong asawa kahit ikaw ay nasa bahay lang. Pero sabi ko nga, meron pa mga lalaki na ayaw kang pagtrabahuhin dahil daw good provider naman sila at ibinibigay sa inyo lahat. Pero ikaw as a woman, gusto mo pa rin kumita ng pera. Yun, ng sarili mong pera kahit na good provider ang asawa nyo. Kung ayaw kayong payagan na magtrabaho sa labas, sabi ko nga, there's a way para kumita ng pera sa bahay lang. Pwede kayong magnegosyo or pwede kayong mag-vlog. Use the vlog. Madali na din ang vlog ngayon. May enjoy nyo pa yung buhay nyo kung gusto nyo talaga ng vlog. Ako kasi, itong pag-vlog ko is parang naging hobby ko na lamang. Yun. Kasi nga wala akong masyadong kakwentuhan dito. Wala din ako mga kaibigan ditong masyado dito sa US. Yun. Dahil walang masyadong Pilipina na kakilala. Meron din naman, pero hindi ka masyadong nag-hangout. Tapos yung kakilala ko naman ngayon ng Pilipina, may 2 anak, medyo parang mahirap din kasi nga busy siya, tapos may trabaho din. So, mahirap makipag get together sa kanya. Pero minsan, susubukan namin na mag-get together. Yun. Pero hindi ganun kadali. Kapag working mom ka kasi, tapos may 2 pang anak. Maliliit pa kasi mga anak niya, so mahirap. Yun. And then yung isa naman, ganun din, tsaka hindi kami magkasabay ng schedule, kaya halos hindi kami magpangita. So, yes, wala akong masyadong friends dito. At itong vlog na ito, ang ginawa kong parang way of entertaining myself. Yun. Not just para lang kumita ng pera. Thank you for watching. Bye!